Ngayon din, saan ka man nakaupo maging sa sofa o sa isang matigas na silya, gawin ang isang simpleng bagay na ito. I-cross ang iyong mga braso sa iyong dibdib at subukang tumayo. Nabigo ka ba? Kinailangan mo bang biglaang ihilig ang iyong katawan paharap para makakuha ng buwelo? O kusa bang inabot ng iyong kamay ang armrest para itulak ang iyong sarili pataas? Kung nag-alangan ka kahit isang segundo, hindi lang, iyan basta pagod. Ito ang unang babala na nabibigo na ang iyong mga binti na suportahan ang sarili mong bigat. Ngayon ay umaasa ka sa armrest. Bukas ay sa tungkod na at sa susunod na araw ay magiging bilanggo ka na sa sarili mong bahay dahil lamang sa masyado ka ng takot na lumabas. Ngunit ang prosesong ito ay maaring ihinto at hindi sa loob ng isang taon kundi simula mismo sa araw na ito. Sa video na to sa aming channel na Alaga sa Katawan, gagawin natin ang isang routine na gigising sa malalalim na kalamnan sa iyong mga binte at magbabalik ng kumpiyansa sa bawat hakbang na iyong gagawin. Walang pabigat weights, walang gym na kailangan. Ngunit mag-ingat ng mabuti. Karamihan sa mga taong lampas 60 anyos ay gumagawa ng isang nakamamatay na pagkakamali. Sinisimulan nila ang mga ehersisyong ito ngunit binabaliwala nila ang isang kritikal na mahalagang detalye sa nutrisyon. Kung wala ito ang pagsasanay na ito ay magpapapudpod lamang sa iyong mga kasukasuan, sa halip na pagalingin ang mga ito. Ibubunyag ko ang sikretong building block na ito sa pinakadulo ng video. Kaagad pagkatapos ng ating workout, huwag itong palampasin dahil kung hindi ay masasayang lang ang lahat ng hirap na ito. Hindi tayo kailanman nagpapaandar ng sasakyan sa gitna ng malamig na panahon tulad ng tagulan dito sa Pilipinas at agad itong pinapatakbo ng mabilis sa NLEX o SLEX. Hinahayaan muna nating uminit ang makina, ang iyong mga kasukasuan ay ganito rin. Kailangan natin silang lagyan ng langis lubricate, tumayo ng tuwid na magkadikit ang mga paa. Kung kailangan mo ng balanse mangyaring ipatong ng bahagya ang iyong mga kamay sa iyong mga tuhod. Ibaluktot ng kaunti ang iyong mga tuhod, isang maliit na pagbaba lamang. Panatilihing nakalapat ang iyong mga sakong sa sahig kung kaya mo o hayaang umangat ng kaunti ang mga ito kung mas natural ang pakiramdam na iyon. Ngayon isipin na gumuguhit ka ng bilog sa sahig gamit ang iyong mga tuhod. Gagawin natin ang 10 pag-ikot sa isang direksyon. Mga teknikal na palatandaan. Panatilihin ang isang maganda at mabagal na bilis sa buong paggalaw. Huwag pilitin ang saklaw ng paggalaw nang higit sa kung ano ang komportable makinig sa iyong katawan. Kung makarinig ka ng kaunting paglagitik o pagputok, karaniwan ay gas lamang iyon na lumalabas sa kasukasuan sa kondisyong walang sakit na nararamdaman. Huminga ng malalim at panatilihin ang isang tuloy-tuloy na ritmo. I-visualize ang natural na langis na bumabalot at nagpoprotekta sa cartilage. Tiyaking ang paggalaw ay banayad at tuloy-tuloy. Iwasan ang anumang pabigla-biglang paggalaw. Panatilihing medyo patag ang iyong likod upang mapanatili ang tamang postura. Kahanga-hanga. Ngayon huminto. Huminga. Babaliktarin natin ang direksyon. Kailangan nating maging balanse. Para sa ating ikalawang warm-up, gusto kong maging komportable ka. Maaari mo itong gawin sa isang yoga mat o kung pinapanood mo ito sa unang bahagi ng umaga, maaari mo itong gawin mismo sa iyong kama. Tinatarget ng paggalaw na ito ang mga kalamnan ng binti calves at ang mga bukong-bukong. Bakit ito mahalaga? Dahil ang iyong mga binti ay nagsisilbing bomba pump upang magpadala ng dugo pabalik pataas sa iyong puso. Humiga ng patihaya ang mga binti ay tuwid sa iyong harapan. I-relax ang iyong mga braso sa iyong tagiliran. Ngayon mag-focus ng buo sa iyong mga paa. Gusto kong isipin mo na nakaupo ka sa driver's seat ng isang sasakyan na bumibiyahe sa EDSA. Idiin mo ang gas pedal gamit ang isang paa na nakaturo ang iyong mga daliri sa paa ng palayo sa iyo. Sa parehong pagkakataon, hilahin ang mga daliri ng kabilang paa papunta sa iyo. Pagkatapos ay magpalit. Ito ay hindi isang stretch. Ito ay isang mechanical na aksyon.
Idiin ang gas gamit ang kanan, bitawan gamit ang kaliwa. Pagkatapos ay idiin gamit ang kaliwa, bitawan gamit ang kanan. Banayad at may ritmo. Simulan natin ang paggalaw ng sabay-sabay. 1, 2, 1, 2. Humanap ng tuloy-tuloy na tiyempo. Idiin pababa, hilahin pabalik. Idiin pababa, hilahin pabalik. Isa, dalawa. Isa, dalawa. Huwag munang pilitin ng husto ang saklaw ng paggalaw. Ayaw nating makatrigger ng pulikat. Gusto lang nating paandarin ang makina. Ipagpatuloy lang ang ritmong iyon. Isa, dalawa, isa, dalawa. Damhin ang paghigpit at pagluwag ng kalamnan ng binti. Yan ang bombang gumagana. Patuloy lang sa paggalaw. Banayad at kontrolado. Itulak, palit, at mag-relax. Hayaang bumagsak ang iyong mga paa sa mga gilid ng natural. Igalaw-galaw ang iyong mga daliri sa paa. Nararamdaman mo ba ang bahagyang pangingilig sa ibabang bahagi ng iyong mga binti? Yan ay ang sariwang dugong may oxygen na dumadaloy patungo sa mga tissue. Handa ka ng magtrabaho. Ngayong nai-warm up na natin ang ating mga binti oras na para palakasin ang mga ito, pasisiglahin natin ang paglaki ng mga ito. Maraming tao ang nag-iisip na kailangan mo ng mabibigat na kagamitan sa gym para magkaroon ng kalamnan. Hindi yan totoo. Maaari mong gamitin ang bigat ng sarili mong katawan at leverage para makakuha ng napakagandang workout. Para sa ehersisyong ito, umupo sa gilid ng iyong matibay na silya. Ang iyong mga paa ay dapat nakalapat sa sahig na may lapad na halos kasing lapad ng balikat. Ang iyong mga tuhod ay dapat nasa 90 degree na anggulo. Narito ang sekreto para sa galaw na ito. Gusto kong ihilig mo ang itaas na bahagi ng iyong katawan paharap. Ipatong ang iyong mga bisig o mga kamay sa iyong mga hita sa itaas lang ng iyong mga tuhod. Sa paghilig paharap, idinadagdag mo ang bigat ng iyong torso sa iyong mga binti. Nakagawa ka na ng sarili mong gym machine. Iangat natin ang ating mga sakong ng pinakamataas hanggat maari itutulak papunta sa ating mga daliri. Sa paa, pipigain ang kalamnan ng binti sa itaas at pagkatapos ay ibababa ng dahan-dahan. Asintahin natin ang 12 repetitions. Maganda. Humilig paharap, maglagay ng kaunting bigat sa mga tuhod na yon at simulan. Iangat ang mga sakong pigain sa itaas, pigilan ng ilang saglit at dahan-dahang ibaba at ulit taas. Damhin ang pag-ikli contraction na yon sa likod ng ibabang bahagi ng binti. Baba. Huwag mag-bounce. Kontrolin ang paggalaw, taas at baba. Idiin ng bahagya ang iyong mga kamay pababa upang magdagdag ng kaunting resistensya. Taas at baba, huminga palabas habang ikaw ay nag-aangat. Huminga papaloob habang ikaw ay nagbababa. Ginagawa mo ito ng napakahusay. Binubuo nito ang lakas na kailangan mo upang itulak ang iyong sarili kapag ikaw ay naglalakad. Taas, piga, baba. Nagsisimula na bang makaramdam ng kaunting pangangalay? Maganda yan. Yan ay ang kalamnan na gumigising. Taas at baba. Magpahinga ng sandali. Haplusin ang iyong mga binti kung kinakailangan. Ngayon, kailangan kong tugunan ang isang napakahalagang bagay. Habang nagpapahinga tayo para sa ikalawang set, pag-usapan natin ang mga pulikat. Alam ko na ang ilan sa inyo ay maaaring matakot na gumawa ng mga ehersisyo sa binti dahil madalas kayong makaranas ng mga masakit na pulikat na gumigising sa inyo sa gitna ng gabi. Kung mangyari iyon sa iyo o kung nakaramdam ka ng kirot kanina, narito ang 3 mabilis na tip na makakapagligtas buhay. Tip number 1, hydration na may electrolytes. Ang simpleng tubig ay hindi palaging sapat habang tayo ay nagkakaedad. Ang isang maliit na kurot ng asin sa iyong tubig o pagkain ng saging tulad ng saba o latundan para sa potassium ay nakakatulong na gumana ng maayos ang mga electrical signal sa iyong mga kalamnan. Tip number 2, ang himala ng magnesium. Karamihan sa mga nakatatanda ay kulang sa magnesium. Ang pag-inom ng magnesium supplement bago matulog o paggamit ng magnesium spray oil sa iyong mga binti ay halos makapag-aalis ng mga pulikat sa gabi para sa maraming tao. Siyempre, kumonsulta muna sa inyong doktor tulad ni Dr. Nathan Gutierrez. Tip number 3, ang stop signal.
Kung umatake ang pulikat habang nag-i-ehersisyo, huminto ka agad, tuwirin ang binti at hilahin ang iyong mga daliri sa paa patungo sa iyong ilong. Mano-mano nitong ini-stretch ang kalamnan at pinipilit ang spasm na bumitaw. Bago tayo lumipat sa susunod na ehersisyo, mayroon akong maliit na pabor na hihilingin. Kung nakikita mong nakakatulong ito, hanggang sa puntong ito, mangyaring i-click ang like button sa ibaba ng video. Hindi ito para sa aking ego. Sa katunayan, nakakatulong ito sa YouTube na ipakita ang video na ito sa ibang tao na nahihirapan sa mahihinang binti. Maaaring nakakatulong ka sa iba na mahanap ang solusyon sa pamamagitan lamang ng pag-click sa button na iyon. Salamat. Ngayon, tumayo ng dahan-dahan. Lilipat na tayo sa exercise number 2. Gusto kong humanap ka ng malinaw na bahagi ng pader. Tumayo ng nakaharap sa pader na humigit kumulang 2 talampakan feet ang layo rito. Ipatong ng lapat ang iyong mga palad sa pader na halos kasing taas ng mata o mas mababa ng kaunti. Ang iyong mga braso ay dapat na tuwid ngunit hindi nakalak. Ngayon, panatilihing medyo tuwid ang iyong mga binti. Ayos lang ang isang napakaliit na pagkakabaluktot sa mga tuhod ngunit huwag mag-squat. Gusto kong itulak mo ang iyong mga balakang hips paatras. Habang umaatras ang iyong mga balakang natural, nabababa ang iyong dibdib patungo sa sahig. Ang iyong paningin ay dapat bumaba, tumingin sa sahig, hindi sa pader. Pinapanatili nitong neutral ang iyong leeg. Dapat kang makaramdam ng magandang pag-inat stretch o tensyon sa likod ng iyong mga binti. Ang iyong katawan ay bubuo ng 90-degree na anggulo o malapit dito hanggat maari. Pagkatapos ay pigain ang iyong glutes, ang mga kalamnan ng iyong puwit upang hilahin ang iyong sarili pabalik sa isang nakatayong posisyon na sabay na umaangat ng bahagya patungo sa iyong mga daliri sa paa sa pinakatuktok para sa kaunting karagdagang aktibasyon. Gagawa tayo ng 8 hanggang 10 repetitions, isang solidong set lamang. Simulan natin. Balakang patras. Inat, tingin sa ibaba. Ngayon ay i-engage ang glutes at tumayo ng tuwid. Pagkatapos ay umangat sa iyong mga daliri sa paa. Isa pa, balakang paatras, damhin ang pag-inat. Iyan ay ang paggising ng hamstring, taas at tuwid. Huminga papaloob habang ikaw ay bumababa. Huminga palabas habang ikaw ay umaakyat. Panatilihing patag ang iyong likod na parang isang mesa. Huwag magmadali. Damhin ang paggalaw. Dahan-dahang itulak palayo ang pader. Balakang paatras. Tuwid muli. At pataas sa mga daliri sa paa. Baba at taas. Mga karaniwang pagkakamali na dapat iwasan. Mangyaring makinig ng mabuti rito. Una, huwag tumingala. Maraming tao ang sinusubukang patuloy na tumingin sa pader. Pinipilipit nito ang iyong leeg at pinuputol ang sirkulasyon. Tumingin sa sahig kapag bumababa ka. Pangalawa, huwag bilugin ang likod. Huwag magkuba na parang pusa. Panatilihing tuwid ang iyong gulugod. Ang paggalaw ay nagmumula sa balakang, hindi sa baywang. Pangatlo, walang pag-indayog swinging. Ito ay hindi isang swing. Ito ay isang kontroladong hinge. Ang ehersisyong ito ay tunay na multitasking para sa iyong katawan. Pinapagaling natin ang lakas ng balakang at katatagan ng core ng sabay. Ito ang mga kasanayang kailangan mo sa araw-araw. Halimbawa, kapag naglalakad ka paakyat sa isang matarik na kalsada tulad sa Baguio o Antipolo, humahakbang sa ibabaw ng isang mataas na bangketa o umaakyat ng mga hagdan sa inyong gusali o MRT station. Tumayo ng nakaharap sa pader ngunit humakbang paatras ng kaunti upang makasandal ka sa pader gamit ang iyong mga palad. Ang iyong katawan ay dapat nasa bahagyang anggulo tulad ng isang tuwid na tabla plank. Salit-salit na iangat ang iyong tuhod pataas patungo sa iyong dibdib. Subukang iangat ito ng pinakamataas hanggat maaari, pigilan ito sa itaas ng sandali at dahan-dahang ibalik ang iyong paa sa sahig. Pagkatapos ay ulitin ang parehong hakbang sa kabilang binti. Magsagawa ng 6 hanggang 10 repetition sa bawat binti. Panatilihing matatag ang iyong mga braso. Sumandal sa pader ng may kumpiyansa. Huwag hayaang bumagsak ang iyong mga balikat. Huwag magmadali, maglakad ng banayad at tuloy-tuloy.
Huwag itong gawing pagtakbo. I-engage ang iyong tiyan. Damhin kung paano ka tinutulungan ng mga kalamnan ng iyong tiyan abdominals na mapanatili ang balanse. Ngayon ay gagawin nating mas mahirap ang gawain at magdadagdag ng rotasyon o pag-ikot. Ang paggalaw na ito ay gumagamit sa malalalim na kalamnan ng tiyan at sa loob ng hita na napakahalaga para sa proteksyon laban sa pagkahulog. Mula sa parehong posisyon na yon laban sa pader, iangat ang iyong tuhod, ngunit idirekta ito ng pahilis patungo sa kabilang balikat. Iyon ay ang kanang tuhod ay gumagalaw patungo sa kaliwang balikat at ang kaliwang tuhod ay gumagalaw patungo sa kanang balikat. Ito ay isang crossover na paggalaw, magsagawa ng 6 hanggang 10 na ganoong repetitions sa bawat binti. Pangunahing pagkakamali ang pagyukod o slouching. Huwag magkuba. Isipin na mayroon kang mahaba at tuwid na leeg tulad ng isang giraffe. Bakit ito mahalaga? Kapag tayo ay naglalakad, ang ating katawan ay gumagawa ng mga natural na pag-ikot. Kung mawawala sa atin ang kadaliang kumilos na ito, ang ating lakad ay magiging parang kahoy at matigas. Ibabalik sa iyo ng mga ehersisyong ito ang iyong flexibility. Exercise number 4, standing hamstring curls. Ibinabalik natin ang ating focus sa likod ng binti. Tinotarget ng ehersisyong ito ang mga hamstring at ang lahat ng kalamnan sa likod ng iyong hita. Ito marahil ang pinakamahalagang paggalaw para maiwasan mong matisod. Ipatong ang iyong mga kamay sa silya upang mapanatili ang iyong balanse. Tumayo ng tuwid at panatilihing tuwid ang iyong postura. Ang iyong mga paa ay dapat may pagitan na kasing lapad ng balakang. Ilipat ang bigat ng iyong katawan sa iyong kaliwang binti. Ngayon nang hindi ginagalaw ang iyong hita, mahalaga na ang iyong mga tuhod ay manatiling magkatabi sa iisang linya. Basta't ibaluktot lang ang iyong kanang tuhod at hilahin ang iyong sakong patungo sa iyong puwitan. Isipin mong sinusubukan mong idikit ang iyong sakong sa likod ng iyong hita, pigilan ang binti sa itaas ng 1 segundo at pagkatapos ay ibaba ito pabalik ng napakabagal at banayad. Ilang focus sa tensyon. Huwag lang basta iangat ang iyong binti. Sa halip isipin kung paano umiikli at nagkokontrak ang mga kalamnan sa likod ng iyong hita. Bantayan ang iyong tuhod. Huwag hayaang umindayog paharap ang iyong tuhod. Dapat itong manatiling nakaturo ng direkta sa sahig sa kabuuan ng paggalaw. Panatilihin ang iyong postura. Tumayo ng tuwid sa iyong sumusuportang binti. Huwag humilig sa gilid o hayaang lumubog ang iyong balakang. Mga karaniwang pagkakamali na dapat iwasan. Una, pagbaluktot ng likod o baywang. Ang pinakamadalas na pagkakamali ay ang paghilig ng katawan torso paharap o pagbilog sa gulugod. Tandaan na ang iyong likod ay dapat manatiling perpektong tuwid. Ang kasukasuan lamang ng tuhod ang dapat gumalaw. Ang natitirang bahagi ng iyong katawan ay dapat manatiling ganap na walang galaw. Pangalawa, masyadong mabilis na paggalaw. Huwag isagawa ng mabilis ang ehersisyong ito o gumamit ng buwelo momentum. Kung basta mo lang ini-swing ang iyong binti, hindi ka nagpapatibay ng lakas. Gumalaw sa isang mabagal at kontroladong pamamaraan. Mag-focus kung paano humihigpit ang kalamnan habang ikaw ay nag-aangat at kung paano nito nilalabanan ng gravity habang ikaw ay bumababa. Pangatlo, paggalaw ng hita paharap. Kung ang iyong tuhod ay gumagalaw paharap sa panahon ng curl, ihihinto mo ang pag-load sa likod ng hita at magsisimulang gumamit ng iba pang mga kalamnan. Ang iyong mga tuhod ay dapat manatiling matalik na magkaibigan na magkatabi sa parehong linya. Ito na ang ating huling ehersisyo na magsisilbing tunay na pagsubok sa iyong koordinasyon, balanse at lakas ng mga kalamnan ng iyong hita. Pinipilit nito ang utak at katawan na gumawa ng magkaisa na napakahalaga para sa paglalakad ng may kumpiyansa. Kung mayroon kang malalang problema sa balanse, kung madalas kang nakakaramdam ng kawalang tatag o kung madali kang mahilo mangyaring, huwag munang isagawa ang ehersisyong ito sa ngayon. Mayroong espesyal na video sa aming channel na alaga sa katawan na sadyang nakalaan para sa pagsasanay sa balanse at pag-aalis ng pagkahilo.
Mahigpit kong inirerekomenda na pag-aralan mo muna ang mga discarding iyon upang palakasin ang iyong katatagan sa isang ligtas na paraan. Para sa iba pa, nahanda para sa isang maliit na hamon, simulan na natin. Technique: tumayo malapit sa isang pader o isang piraso ng matibay na muebles. Hindi mo kailangang sumandal sa kanila. Tiyakin lang na mayroong suporta na abot ng iyong mga braso upang agad mo itong mahawakan kung pakiramdam mo ay hindi ka matatag. Tumayo ng tuwid at ibalik ang iyong mga balikat paatras. Dahan-dahang iangat ang isang binti sa iyong harapan, binabaluktot ito sa tuhod. Subukang iangat ang iyong hita hanggang sa ito ay maging kahanay paralel sa sahig. Sa sandaling iyon, abutin ng magkabilang kamay ang ilalim ng iyong hita at gumawa ng isang malakas na palakpak ng banayad at may kontrol. Ibaba ang iyong binti sa sahig at ibalik ang iyong mga kamay sa panimulang posisyon sa iyong mga gilid. Kaagad pagkatapos niyon, ulitin ang parehong paggalaw sa kabilang binti. Asintahin nating magsagawa ng 6 hanggang 10 repetitions sa bawat binti. Huwag pigilin ang iyong hininga. Huminga ng malalim palabas sa sandaling iangat mo ang iyong tuhod at pumalakpak. Mga karaniwang pagkakamali na dapat iwasan. Una, pagtingin sa sahig. Ang pinakamalaking pagkakamali ay ang pagtingin sa iyong mga binti o sa iyong mga kamay habang pumapalakpak. Sa sandaling yumuko ang iyong ulo, ang iyong vestibular system ay nagiging hindi gaanong epektibo at magsisimula kang mawalan ng balanse. Palagi lamang tumingin sa unahan. Pangalawa, paghilig ng torso patungo sa binti. Huwag subukang bumaluktot sa baywang upang maabot ng iyong mga kamay ang iyong hita. Ang iyong likod ay dapat manatiling perpektong tuwid. Kung nahihirapan kang iangat ng sapat ang iyong binti para sa palakpak, hawakan lang ang mga gilid ng iyong hita gamit ang iyong mga daliri habang pinapanatili ang isang nakatayong tuwid na postura. Pangatlo, pagmamadali at pag-jerk. Kung mabilis mong isasagawang ehersisyo, gumagamit ka ng buwelo sa halip na lakas ng kalamnan. Mangyaring wag muna mag-click paalis. Tandaan ang sinabi ko sa simula. Kagagawa mo lang ng stimulus para sa iyong mga kalamnan. Iyon ay 70% ng iyong tagumpay. Ngayon, kailangan nating pag-usapan ang gasolina fuel, ang natitirang 30%. Kung lalaktawan mo ang bahaging ito, nag-iiwan ka ng mga resulta sa mesa. Habang tayo ay nagkakaedad, ang ating katawan ay nagiging hindi na gaanong mahusay sa pagproseso ng protina. Ito ay isang siyentipikong katotohanan na tinatawag na anabolic resistance. Nangangahulugan ito na ang isang 60 anyos na tao ay nangangailangan ng mas maraming protina kaysa sa isang 20 anyos para lamang mapanatili ang parehong dami ng kalamnan. Mga kinakailangang protina para sa mga taong lampas 60 upang mapanatili ang iyong kalusugan at lakas ng kalamnan. Karaniwang inirerekomenda ng mga eksperto ang pagkonsumo sa pagitan ng 0.5 at 0.7 gramo ng protina para sa bawat libra-pound ng bigat ng iyong katawan, na humigit kumulang 1.2 hanggang 1.5 gramo bawat kilo. Para sa isang average na nasa hustong gulang, nangangahulugan ito na aabot sa 90 hanggang 100 gramo ng dalisay na protina araw-araw. Ang pinakamadali at pinakamabilis na paraan upang maabot ang layuning ito ay sa pamamagitan ng paggamit ng mataas na kalidad na protein powder. Ito ay madaling ihanda at epektibo. Gayunpaman, kung hindi angkop sa iyo ang protein powder sa anumang dahilan, mayroong mahuhusay na pagpipilian ng buong pagkain Whole Foods na magagamit dito sa Pilipinas na maaaring pumalit dito. Dapat mong asintahing isama ang protina sa bawat pagkain mo. Mga itlog. Ang mga ito ang gold standard. Ang pula ng itlog ay naglalaman ng mga sustansya na nakakatulong na mapabuti ang muscle signaling. Greek yogurt. Naglalaman ito ng dobleng protina kaysa sa regular na yogurt. Isda tulad ng salmon, tuna o bangus. Mayaman sa omega-3 fatty acids na nagpapababa ng pamamaga at nakakatulong sa paggaling ng mga kalamnan. Manok o pabo. Walang taba at malalakas na tagabuo para sa iyong mga kalamnan.
Hindi makakapag-contract ang iyong mga kalamnan nang walang calcium at hindi maaabsorb ang calcium nang walang vitamin D. Karamihan sa mga nakatatanda ay kulang sa vitamin D. Kung kulang ka nito, makakaramdam ng panghihina ang iyong mga kalamnan kahit gaano ka pa karami mag-ehersisyo, kumain ng matabang isda o kausapin ang iyong doktor tulad ni Dr. Nathan Gutierrez tungkol sa isang supplement. Kaya narito ang plano. Meron ka na ng mga ehersisyo. Mayroon ka na ng listahan ng bibilhin sa grocery. Gusto kong subukan mong gawin ang routine na ito 3 beses sa isang linggo. Marahil Lunes, Miyerkules at Biyernes. Bigyan ang iyong mga kalamnan ng isang araw ng pahinga sa pagitan upang lumaki. Kung paninindigan mo ito, kung sisipot ka para sa iyong sarili, mapapansin mo ang isang pagbabago. Hindi sa magdamag, ngunit sa loob ng 3 linggo, ang silyang iyon ay magiging mas madaling tayuan. Sa loob ng 1 buwan, ang mga hagdan na iyon sa MRT man o sa inyong bahay ay hindi na magmumukhang ganoon katinik o kahirap akyatin. Sa loob ng 3 buwan, ikaw ay maglalakad na may hakbang nagugulat sa iyo. Mangyaring maglaan ng sandali ngayon din para mag-subscribe sa ating channel na Alaga sa Katawan. Meron pa akong napakaraming darating na routines na sumasaklaw sa balanse, pananakit ng balikat at lunas sa likod at ayaw kong may malampasan ka kahit isa. At sa wakas, i-save ang video na ito, i-click ang save button o idagdag ito sa iyong favorites playlist upang hindi mo na kailangang hanapin pa ito bukas ng umaga. Salamat sa paglalaan ng oras na ito sa akin. Pasalamatan ang iyong sarili para sa pamumuhunan sa iyong kinabukasan, manatiling matatag, patuloy na gumalaw at makikita kita sa susunod.